Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod sa today is August 2, 2026 at tayo ngayon papunta dito sa may SM North EDSA. Dito yan sa may bagong Pag-asa Diliman, Quezon City at dadalhin po natin yan sa may Visayas Avenue, Bahay Turo, Quezon City. Okay, so Wilcon City Center, Visayas Avenue, Wilcon. Parang hindi ko ba nakikita to? Anyway, mapupunta natin yan mamaya. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kaya mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya mante pag nakuha na po natin sila. Masyadong siniseryoso doon. Yun, hanggat marami ng follow-up, marami ng kulit. Tulad ng naunang kwento ni alias Jen, nakipag-meeting sila kay Paras noong July 15 sa Quezon City. July 15, that was the first meeting with these people, coaching and so-called attorney Freddy. I don't know the family name, but it's attorney Freddy. That has facilitate that speak. So I Saan ang daan mo yan? Pinapaikot ka palabas? Sa North po. Sabi ni Dito ka na Jen, lang sa malaking parking. pera ang inalok sa kanya ni Paras. Saan to? Kaya siya pumayag. Diretsuhin mo lang yan hanggang dulo. Sa dulo ka doon. Sa looban. Yung sa may ano ng ng SM. Okay. Tagas mo na lang. Para Traffic dyan pala. nakadaan na nga din ang padyan. Lalabas kami script naman din. Pero hindi ko pa kisya ka doon. 1 million po for girls, individual. So total of 4 million and 1 million goes to me. Grabe traffic ngayon dyan. So may try na umang Oo, traffic. grabe. Alas hindi ako umuusad kanina dyan. Kanina rin pagpunta namin dito, traffic din. Mga artistang nag-umpisa pa lang naman galing umarte. Kasi ayoko naman magdala doon ng tao hindi naman marunong umarte. Dahil hindi naman naman talaga personal kilala si Senator Rao. Sabi ni Ken, ang alam niya, si Batangas 1st District Representative Leandro Limiste ang magpopondo umano sa plano, pero hindi niya ito nakita kailanman. I haven't seen Congressman Limiste, but they keep on telling us, siyempre dalawa sila nag-uumpugan doon sa Batangas. It is all understand that si Limiste po yung magpupunta ng pera. Ang kausap nila talaga lagi si Limiste. Doon sa message mo na yun. Doon sa message na. Kung saan po ba yung usapan niyo, bakit yung pinagit yung nakakasapin niyo sa Congo? Kasi I've been nagpapalo ako about it. Na matutuloy pa ba o hindi na? Kasi parang ayoko na nga din eh. Then he was telling me, tuloy pa rin yung matras. Sayang ang pera, this is easy money. Handa raw makipagtulungan si alias Ken sa umukusan na investigasyon ng NBI. Sa isang pahayag, muling itiniit ni Paras na wala silang kinalaman sa anumang iligal na sabwatan o krimen. Itinanggi rin ni Paras na nag-alok siya ng pera kay alias Ken o nagputos ng umano'y planadong operasyon laban kay Recto. Hindi rin nila matuturing na patuloy ang screenshots ng kanila umanong pag-uusap nang hindi na ipapakita ang pinagmulan dito. Giit pa ng kampo ni Paras, ang pagpapalabas ng subpoena ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang isang tao o patunay na may nagawang paglabag sa batas. Nauna naman lang sinabi ni Limiste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na informante ng NBI. Si Recto naman, ipinaubaya na sa NBI ang investigasyon. John Consulta, nakatutok, 24 oras.
Game na sumabak sa unang araw ng dating ng tawa serye na Delivery Boy ang bidang si Will Ashley, kasama ang mga veteranong aktor and soon ang kanyang close friend. Yan ang aking chika. First say hi para kay Will Ashley sa first day dating ng pagbibitahan niyang in-question niyan. Bago tayong bigkas sa Iloilo, nasira agad ng malakas na ulan. At ang iyo ni Shubi Estrada sa pamaalam sa kanyang karakter sa The Master Cutter. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 24 Oras Weekend. Super Radio DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Ang tinda at rubela ay mabilis Ito, no? kumalat sa ating komunidad, Tama ba? lalo na kung maraming mga chismis ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health. Department of Health, bawat buhay mahalaga. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagpamalita or integridad. Yellow del Dorado, Joel Reyes Sonel. Ikaw ba nakita mo sa pinapay? Kapasyon, pupunta sa Kung nakondikusyon ka na tayo magagawa. Ang WTV. Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Gershawino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Dia Miljan Bedorsi. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on Tapos social pinapakanan tayo yan, tama? Playtime Entertainment. More for happiness. Playtime Entertainment. More for happiness. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47th Catholic Mass Media Awards. And now, the CMA for Best News Commentary goes to Nero Delgado, the Super Radio DZBB Magnite for Universe GMA Network. Pero de Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD, the Super Radio. Apat na critically endangered smallwater crocodiles ang nasagip sa Pampanga at Zambales. Sa Magalong Pampanga, naresto isang female crocodile. Nasa maayos na kondisyon ang buwayang 3.10 meters ang haba at nasa 15 years old ang edad. Ayon sa DNR, nasa pangangalaga na ito na isang accredited wildlife rescue center sa Park Report Zone. At sa Zambales naman, tatlong saltwater crocodile ang matagumpay na nai-rescue sa San Jose. Ang tatlong buwaya ay nasa pangangalaga na rin na isang zoo sa Pilar. Desididong hamunin ng Labor Department at ng Labor Group ang nagpapagpapay nito ng isang korte sa ating nautos sa aumento ng sahod sa Metro Manila. Iwala silang mali ang ginawa ng korte at nasapanig nila ang batas na katutok Sindano mismo. Minimum wage earner ang cook at tindera na si Ani. Madaragdagan sana ng 85 pesos ang susunod niyang sweldo kung hindi pinahinto ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 ang komento. Tayo po talaga sa dito mataas yung sahod ng mga tao ngayon ang lipat naghihirap yung mga tao ngayon. Makakatulong kasi sa pamilya ko, lalo pa sa anak ko at pagnegosyo din ako. May anak akong binubuhay na 2. Kung ikukumpara sa mga kapitbahay nating bansa, ang kasalukuyang minimum wage sa Metro Manila hindi nalalayo sa minimum wage sa Bangkok, Thailand.
mas angat tayo sa Cambodia at sa Hanoi, Vietnam. Pero mas malaki pa rin ang minimum wage sa Jakarta, Indonesia, pati sa Brunei at Malaysia. Bukas, nakatakdang dinggin sa Pasig RTC ang apela ng Labor Department sa temporary restraining order o pansamantalang pagpapatigil sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Nakatutok po tayo, ang dati ang Secretary sa Solicitor General, hearing na bukas, at yung mga ilang undersecretaries na to, pati yung buong legal service ng Dole. Nakasapatas nga po yun. So lahat po ito mag-ventilate bukas. Kasi lahat po ng ating pinag-uusapan ay outside the courtroom. Ibatas po tayo sinusunod sa proseso. So mananaig po dito ang saling batas. Ang final arbiter nito ay ang husgado. Dahil nakabinbin pa sa korte, tumanggi muna si Labor Secretary Francis Tolentino na pag-usapan ang merito ng dalawang petisyong kumukwestiyon sa Wage Order 27 ng kagawaran para sa 85 peso wage hike o dagdag na 1,700 pesos kada buwan sa minimum wage sa Metro Manila. Bukas din nakatakdang maghain ng mga labor groups ng motion para bawiin ng korte ang SRO. Ino-question din kasi ng ilang labor group kung bakit idinaan sa korte ang petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Sa Article 126 ng Labor Code, hindi maaaring makialam ang mababang korte tulad ng Regional Trial Court o RTC para pigilan ang mga desisyon ng labor boards tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang nakasulat sa RA 6727 na sa Labor Code, yung exclusive jurisdiction sa pagtatakda ng sahod nasa mga regional wage boards. So kung merong apela, yung halimbawa mga negosyante, dapat ang pupunta nila National Wages and Productivity Commission, hindi sa RTC. So pinangingibabawan, pinangingipasukan ng Pasig RTC Branch 152 kung ano yung nakasulat sa batas. This really merits a congressional inquiry. Meron kaming pagkilos bukas at sa harap ng Dole, saka din sa Pasig RTC. Ang aming purpose muna, ipalaala dito kami Judge Marie Joyce Malungsong na bawal sa labor code yung paghaharang sa anumang wage increases na ilalabas ng regional wage board. Bawal yun. Abay magiging president ito. Palagi na lamang na haharangin ang anumang wage order na hirap na ipaglaban ng mga manggagawa. Naniniwala po ako mananaig ang Article 13, Section 3 ng Philippine Constitution. Naniniwala po ako na kilalanin ang husgado ang may mastig ang batas. Danotin ko, nakatutok 24 oras. Bumisita na Pilipinas ang Memphis Grizzlies player na si Scottie Pippen Jr. Ano kaya ang impression niya sa mga Pinoy na alisan ng basketball? Nakatutok si Martin Javier. Kasunod na mga pagbabago sa Memphis Grizzlies. Isa si Scottie Pippen Jr. sa mga inaasahang magiging leader ng kupunan sa hardcore. Sa aking one-on-one interview Sa loob po ba? Kikwento niya ang paghahanda nila para sa Ano sa susunod. unahan niya? Sa unahan na lang. Yes, we try to get Sige po, ingat po. God bless po. Magkano yan? Makilala ang Pinoy 1,000 lang po. Ha? 215 po. Joke lang yun. Ha? 215 lang. Sige, ingat po. God bless po. Nagulat kayo. Ha? ay pinahalan sa ama nito, ang NBA legend, Pippen. How crazy was it? Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po. Para kay Scottie Jr., hindi imposible magkaroon ng homegrown Filipino na makakapaglaro sa NBA palang araw. For the young Filipinos that are trying to make it to the NBA, is just stay resilient, stay disciplined, and continue to dream big. You know, eventually there's going to be a Filipino in the NBA, so why not be you? You know, just continue to keep working hard and achieve your dreams and stay faithful. Martin Javier, nakatutok, 24 oras. Up next,
Shubi Estrada sa Tabak sa Bago Project at stand goodbye sa kanyang karakter sa The Master Counter. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras. GMA Super Radio DZBB Balita Totoo. Hindi kita away ka. Trust me. Trust? Big word. Pag mommy ka na, your maternal instincts always kick in. Magkakaiba man tayo, pareho pa rin ang instincts natin mga nanay. And when instincts meet science, you know, it's the right choice. Nature's free distilled drinking water with its 12-step process that ensures safe, Wala naman. world-class, high-quality drinking water Ang hirap by kasi. doctors. Trust your instincts. Wala naman. Trust the distilled water brand by doctors. Dito sa GMA, naniniwala kami Ayun. ng nagbabalita. Dapat walang kikiling, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapakalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.